ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte mipaklaro nga dili niya aid, higala ug miyembro sa iyang staff si Ramil Madriaga. 12 anyos nga lalaki patay human madamay dihang gilabayan og bato ang iyang kauban nga mibanda padulong sa iyang ulo. 20 anyos nga sospek dakpan. Lalaking nag-uli og pitaka, usa sa mga sospek sa pagpamusil patay sa anhing kapitan sa Digos City, sumala sa PNP. Og kapin 2,600 ka mga magtutudlo og school head sa Davao Region nahataga na og promotion. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gipaklaro ni Vice President Sara Duterte nga dili niya aid, higala o staff si Ramil Madriaga. Butang nga mipasaka og kasong perjury ang bise labot sa mga pagpamakak matud pa ni Madriaga. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, gawa sa mga pagpaklaro sa bisag gisaway sa niya ang pagpakahilom sa pipila ka mga sektor sa isyu sa korupsyon sa gobyerno. Matod sa bisa, dili angayan nga mahimong selective ang investigasyon sa korupsyon. Mipaklaro si Vice President Sara Duterte pinaagi sa usa ka statement nga dili sakto nga tawagon nga aid o bagmaniya si Ramil Madriaga. Sumala sa bise nga sukad-sukad, wala gayud niya nahimong aid, higala, empleyado o miyembro sa staff sa bise si Madriaga. Sukwahi sa ginaklaim ni Madriaga sa iyang affidavit. Kini nga pagpamakak matud pa ni Madriaga ang hinungdan nga nagpasaka og kasong perjury si VP Sara batok kang Madriaga nga atong Miyerkules sa buntag. Samtang sa laing pahayag, gidayig ni VP Sara ang kaisog sa mga nahimong security personnel ni kanhi House Appropriations Committee Chair Congressman Zaldico sa pagbulgar sa matud pa paghatod og mga maleta nga puno og bilyon-bilyong kwarta sa gobyerno. Apan daw hilom kini karon kung itandi sa mga pasangil batok sa bise nga nahimong sentro sa hearings, privilege speeches ug walay katapusan nga fishing expeditions ubos sa investigasyong giingong in aid of legislation matud pa. Gipunto sab ang kahilom sa civil society groups, religious leaders ug lawmakers. Dugang sa bise, daw walay interes o hinanaling aksyon ang kasamtangang administrasyon nga imbestigahan ang kamatuuran kalabot sa bilyon-bilyong piso nga suhol sa flood control projects sa ICC ug sa impeachment batok kaniya. Dili matud pa angayang selective ang kasuko sa isyu sa korupsyon. Dili angay nga piliun lamang kung kinsa ang imbestigahan. O dili magpakahilom sa matag ang nalambigit kay duol sa dunay gahom. Ang kwarta sa nasod, dili angay nga ibutang sa maleta ug ang kamatuuran, dili angay nga ihilom. Ginapangayuan pa og pahayag ang Malacañang labot sa pahayag sa bise. Sara, dahil ipangutani si Vice President Sara Duterte kung naga-monitor ba siya sa hearing sa House Committee on Justice o sa Kongreso, sumala niya nga daghan siyang trabaho ug dili kana ang prioridad sa Office of the Vice President. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 12 anyos nga menor de edad nga batang lalaki sa Hingoog City, Misamis Oriental. Patay human kini madamay diyang gibato og bato ang iyang kauban nga mibanda ang bato padulong sa ulo sa biktima. Suspect dakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan. Nakaalerto si Cyril Chavez. Patay sa ospital ang 12 anyos nga menor de edad nga lalaki. Human nga naigo og bato ang ulo ni Ine adlawng Sabado pasado las 11 sa gabi sa Purok Arroyo, Barangay San Luis, Hingoog City. Samdan sab ang kauban sa biktima nga 17 anyos nga maogyod ang target sa suspect. Migawas sa investigasyon sa Hingoog Police gikan sa disko ang duha ka mga biktima. Yang pag-abot sa lugar, ilang nakatagbo ang 20 anyos nga lalaking suspect
o walay duha-duha nga gibato sila. Target sa pagpangbato ang 17 anyos nga lalaki. Apan human kini naigo sa bato sa iyang agtang. Mibanda kini padulong sa ulo sa 12 anyos nga biktima nga hinungdan sa iyang kamatayon. Dito nag-away kini sila og gisalaba no sa maong 20 years old ang 17 years old nga biktima sa bato. Diin naigo kini sa agtang apan sa maong pagkaigo sa agtang banda ang maong bato ngadto sa 12 years old nga minority edad nga igo usab sa ulo. Migawas nga nadamay ra ang namatayng biktima tungod sa daang bangi sa 17 anyos nga biktima og sospek. Misibat ang sospek human sa hitabo. Apan nadakpan kini sa hot pursuit operation sa kapulisan. Nagkandak og hot pursuit operation no ang ato ang kapulisan og nasikop ang maong suspechado around 7 AM no gi turn over kini siya adto sa ato ang mga bipat sa Hingoog City Police Station. Kasong homicide ug serious physical injuries ang atubangon sa sospek kinsa wala pay pahayag sa hitabo. Adunay panawagan ang kapulisan sa mga ginikanan. Expected unta nga anaa kini sila sa tagsa-tagsa sa ilahang panimalay no, but still nakita nato nga anaa pagyapon no sa gawas sa panimalay. So dako nga butang ang pagmonitor and kaning pag-remind no nga dili gayud mo resort into violent acts. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gipasakaan na og kasong murder sa Special Investigation Task Group Bukol ang lalaking nakuhaan sa live streaming video nga nakahinabi una ang pagpamusil patay kang anhing Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. sa Digo City niadtong milabayng tuig. Ani ang detalye sa report ni Argil Relator. Gikumpirma ni PRO11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga gipasaka na niadtong February 27 sa SITG Bukol ang kasong murder batok sa lalaking nag-turnover og pitaka ngadto kang anhing Barangay 3 de Mayo, Digos City Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. Ang maong lalaki ang ulahing nakahinabi sa gipatayng kapitan base sa live streaming niini sa iyang social media account. DNP pinalang kaminuto ato sa pagkikinabi sa kapitan sa maong lalaki. Gipusil patay si Kapitan Bukol sa iyang atubangan. Na-filean siya ng, sa murder and 3 other John Does. At ang complainant po natin doon ay ang ating Bukol family and they were able to assess, evaluate, analyze that that person is really involved in the commission of the crime. Una na ang ipanghimakak sa maong lalaki nga doon na siya kalabutan sa pagpatay sa kapitan. Akong katuyuan dito ni ato ko dito, katurang yung wallet nga akong ihatag indoors kang kapitan. So wala ko ka involvement sa crime? Wala kuan kay gani, wala ko kabalo kung unsa gi ana na bagi mahitabo. Ginahulat na lang ang warrant of arrest nga ipagula sa korte sa mga gipang kasuhan. Apan sa tulo ka mga John Does. Well, based dun sa mga CCTV, may mga tao dun na nasa loob ng Innova. So yun yung mga John Doe, tatlo. Hinoon, nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa uban pang mga persons of interest nga nakatinubagay sa kapitan sa social media una siya gipatay. Ginakuhaan pa og pahayag ang nahibiling kabanay sa anhing kapitan labot sa update sa maong kaso. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Wala na nasurpresa si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa nahimong lakang sa Kongreso sa impeachment complaints batok kang Vice President Sara Duterte. Samtang giduso sa Davao Congressman nga dunay manubag sa mga gingong anomalya sa trillion peso flood control projects ug pagpang-apod-apod ug maleta nga dunay sulod nga kwarta. Atong ibalik si Argil Relator. Human miboto ang House Committee on Justice nga sufficient in form and substance ang ikatulo ug ikaupat nga impeachment complaints batok kang Vice President Sara Duterte. Wala na kini gikatingala sa magulang sa bise nga si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Gipakita lang matud pa niini kung paunsa ka andam ang pipila ka pwersa sa Kongreso nga gamiton ang impeachment sa politikanhong katuyuan, inay ipatigbabaw ang pagkamakatarungan ug hustisya.
Gidayig ni Congressman Pulong si Congressman Bong Suntay sa pagbarog o pagdumili nga ma-intimidate o ma-pressure sa pag-apil sa maong political exercise. Si Congressman Suntay lang ang ginusarang naghatag og no vote. Mensahe niya sa 54 ka mga kongresista nga miboto pabor sa pagpalusot sa impeachment sa komite. Temporaryo lang ang gahom sa politika, apan permanente ang accountability sa katawhang Pilipino. Pangutana niya kung si kinsa nga anaa sa Kongreso o sa administrasyon ang imbestigahan o mapriso tungod sa aligasyong trillion-peso flood control corruption ug manubag sa mga pondo sa mga bagahe nga gipang apod-apod. Samtang giila ni Congressman Isidro Ungab ang katungod sa Kongreso aron tukion ang impeachment complaints. Dili matud pa niya ibaliwala kung giunsa kini pagtuis sa proseso alang sa partisan agenda. Ang gimugna matud pa aron manalipod sa konstitusyon batok sa pag-abuso sa gahom. Karon, gipahimuslan aron gubon ang mga kaatbang sa politika. Dili matud pa kini pagpangita og accountability. Kini ang pagpangita og advantage. Kung tinud-anay nga tinguha sa maong kamara nga ipatigbabaw ang moral nga pagdumala, kinahanglang ipatawag sab niini ang samang urgency aron matubag ang wala pa masulbad nga mga issue nga parayong makaguba sa pagsalig sa publiko sama sa irregularidad sa flood control projects ug pondo sa mga maleta. Gipangayuan pa og pahayag ang House Committee on Justice labot niini. Ako si R.G. Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gipangunahan ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang oath-taking sa mga na-promote nga mga magtutudlo ug school head sa Davao Region. Atong sero ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yasara gikalipay gyud no sa mga magtutudlo og mga school heads ang ilahang promotion karong adlaw dinhi sa Davao Region. Gani pipila kanila ang dugay na ni nga gipaabot sumala sa Department of Education kini ilawom sa Expanded Career Progression. Atong sayron. Tulo ka ang giambakan sa ranggo sa 61 anyos nga si Teacher Marivic Veroy Buenaflor. Human sa dugay nga panahon, gikan Teacher 3, na-promote na siya sa Teacher 6. 39 katuig na sa serbisyo si Teacher Marivic ug kasamtangang nagatudlo sa Katiil Central Elementary School. Wala pa ni nga o programa, so I will retire as Teacher 3 because I plan to retire here. Teacher 6 na sab ang 32 anyos nga si Teacher Dorothy. Kinsa nagatudlo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Aside sa makatabang is akong pamilya, of course, this is my inspiration as well to move higher, especially in teaching the young generation. Lakip si Teacher Dorothy ug Marivic sa 2,649 ka mga magtutudlo ug school heads nga na-promote sa Davao Region. Dungan sila nanumpa karong adlaw, March 5, sa Nabunturan, Davao de Oro, sa pagpanguna ni DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Kabahin kini sa Expanded Career Progression o ECP nga sumara sa DepEd bag-ong reforma aron sulbaron ang nagtapunog nga backlog sa promosyon. Ito'y pagkilala sa taon na serbisyo na araw-araw naghihirap, nag-overtime kahit overcrowded ang mga silid-aralan. Secondary na lang yung pagtaas ng kanilang sweldo. More importantly, ma-inspire sila for the future na pagbutihin talaga nila dahil we need to improve our education outcomes. Ang ECP system nakadisenyo aron mahatagan ang mga magtutudlo sa pampublikong eskwelahan ug mas klaro ug patas nga pamaagi alang sa ilahang promosyon nga nakabase sa kwalifikasyon ug performance. Samtang sumala ni Secretary Angara, dakong bahin sa pondo sa flood control projects ang na-realign sa DepEd nga gamiton sa pagpondo sa uban pang programa sa departamento. At least 200 billion I think was realigned from the budget for other programs. So talagang binigyan prioridad. Taliwala sa kagubot sa Middle East, hatagan matud pa og prioridad ang mga mamalik nga OFW teachers nga maapektuhan. Binibigyan prioridad yung mga bumabalik na returning OFW teachers natin para makapagturo sa mga local schools. Nabibigyan din sila ng posisyon. Once nasa DepEd na yon, we absorb them under our regular budget. Yasara, karong tuiga 2026 target sa Department of Education
nga maka-promote og 100,000 public school teachers. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Nagpabiling init sa daghang lugar sa nasod dakip sa Mindanao nga epekto sa easterlies. Hinay ang amihan nga miabot lang sa extreme northern Luzon busa makasinati og init nga panahon ang dakong bahin sa nasod nga epekto sa easterlies apan ulanon gihapon ang pipila ka bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, doon nagihapi mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Sorsogon ug Davao Region. Posible gihapon ang mga kusog nga pag-ulan nga magresulta sa pagbaha o landslide busa mag-igmat kanunay mga kapuso. Apektado ang kapin 40 ka individual nga sagad mga border human na masunog ang upat ka balay sa Pulumulok South, Cotabato. Problema sa linya sa kuryente ang usa sa gilantaw nga hinungdan sumala sa BFP. Aniyang detalye. Baga nga kalayo ang mipukaw sa mga residente diyang nasunog ang pipila ka kabalayan sa Barangay Cannery Site, Pulumulok South, Cotabato pasado alas 2 Huwebes sa kadlawon. Gumikan kay sagad gama kini sa light materials, paspas mikanit ang kalayo. Gilayon kining girespondihan sa BFP. Napakgang ang sunog human ang halos usa ka oras. Sa tala sa barangay, anaa sa upat ka balay ang nasunog kung diin ang tulo niini boarding house. Hinoon walay angol sa itabo, sanglit tanan nakalingkawas sama kuno sa usa ka border nga nakalukso pa sa bintana. Sa among kaboardmate nga isa, niambak na siya sa bintana. Kaya dugay siya nakamata ba? Pag ambak sa bintana, wag siya paras pud mi, wapo siya nadalak. Ang kapin 40 ka mga individual nga nasunugan nga sagad mga border ang temporaryong mihiklin sa covered court sa moong barangay. Nanawagan kini og hinabang. Og napoy mga humok og kasing-kasing nga maghatag. So, amo pong dawaton para lang po sa katawan ako sa Purok Santa Cruz. Problema sa kuryente ang usa sa gilantaw nga hinungdan sa sunog. Ginatan-aw maginato ang sa mga electricals nato. Time sa mga tigtulog ta naman dira tong nakasaksak atong mga appliances. Basi nagkaroon lang og mga lapses or katong wala lang nabantayan tarong or may mga nagka-short circuit lang. Pero under investigation pa man ta. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gikalipay sa mga residente ang pagmuntar og temporaryong footbridge sa usa ka sapa sa South UP Maguindanao del Sur kung asa nakuhaan og video ang pipila ka mga estudyante og residente nga buhis buhay nga mitabok atol sa paghaguros sa taas nga level sa tubig. Ani ang report. February 26, diyang makita ang kulbahinam nga pagtabok sa pipila ka mga estudyante ug residente atol sa taas nga level sa tubig sa Riongan River sa Barangay Kigan, South UP, Maguindanao del Sur. PC ang misilbi nga giya nila sa pagtabok. Ang uban, migamit sab og improvised nga balsa lakip kabayo. Kini matud pa ang sitwasyon matag dunay pagbaha sa lugar gumikan sa pag-ulan sumala sa mga residente. Hinoon ang maong mulo ang napaabot na sa hingtungdan. Busa ilabihan kuno ang kalipay sa mga estudyante o residente diyang gimuntaran na og temporary footbridge sa lokal nga kagamhanan ang maong suba nga gisugdan niadtong Domingo. Gama kini sa kawayan ug kahoy. Paspas kining nahuman pinaagi sa bayanihan sa mga residente sa Barangay Kigan ug kasigbit nga Barangay Pandan. Ginakuhaan pa og payag ang lokal nga kagamhanan kalabot niini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Kapin 500 ka mga residente sa Mawab, Davao de Oro ang nakabenepisyo sa libreng serbisyong medikal o uban pa. Sa gilusad nga serbisyo caravan, lakip sa mga serbisyong gidalit mao ang libreng check-up, laboratory ug diagnostic services, dental ug libreng tuli ug tupi. Gawas niini duna sa libreng legal service, civil registration ug agricultural assistance. Gilaraw nga masuroy sa maong caravan ang tanang 11 ka barangay sa lungsod. Mapasalamaton ang kapin 500 ka residenteng nakabenepisyo sa maong libreng serbisyo.
Nadakpan sa kapulisan ang usa sa upat ka sospek nga nangawat og mga gadget sa usa ka panimalay sa General Santos City. Ang mga sospek nga nadakpan bikanta kalabot sa ilang akyat bahay nga modus. Ani ang report. Finally, nakuha ka rin ha. Gilayong gidakop sa kapulisan kining 31 anyos nga lalaki nga na-corner sa mga residente sa kasagbutang bahin sa sulod sa usa ka subdivision sa barangay Katanggawan, General Santos City pasado alas 12 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Kini dihang misibat human nangawat og mga laptop ug cellphone sa usa ka panimalay sa lugar. Atol sa pag-aresto, na-recover kaniya ang iyang mga kinawat nga gibana-bana ang kantidad sa kapin 100,000 pesos. Nakapkapan sab siya og tulo ka sachet sa gituwang shabu nga mukantidad sa kapin 27,000 pesos. Apan padayong gipangita sa kapulisan ang laing tulo ka mga lalaking kaubanan sa suspect kinsa mga laborer ug panday sa maong subdivision. Posibleng mag-atubang og kasong theft ug paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dinakpan nga ginakuhaan pa og pahayag. Matud sa Police Station 8 sa Jensan City Police nga atol sa interrogation sa suspect, mikanta kini kung paunsa ang ilang gitawag nga akyat bahay modus. Pagkagabi, nag-ooperate sila. Tinitira nila yung bahay na walang tao. Yung bahay pag walang ilaw, then pag walang tumutunog na aircon, walang tumutunog na TV, walang tumutunog na electric fan, hinihila nila yung mga kurtina. Kapag hinila yung kurtina sa kwarto o kung saan man, pinapasok nila yung kamay nila doon sa sinisira yung screen, hinihila yung kurtina. Kapag walang reaction, ibig sabihin walang tao. Ito yung kanilang aatakihin, dumadaan daw sila sa kisame. Dugang sa PNP, ang maong pagdakop sa kawatan resulta sa gimugna nga lakang alang sa pagsumpo sa maong krimen sa lugar. This is a success story ng Ronda Patrol as emerging best practice ng Police Station 8 to address our emerging crime problem. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Padayon ang Roads and Traffic Administration kon RTA sa Cagayan de Oro City sa pagpahawan sa mga kadalanan gikan sa mga ambulant vendor palibot sa Cogon Market. Illegal parking, istrikto sab nga ginapatuman. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nagpadayon ang mga operasyon karon nga ginahimo sa mga personahe sa Roads and Traffic Administration batok sa mga malapason sa mga ginapatuman nga mga pulisya sa mga kadalanan sa Cagayan de Oro City. Ning bag-o lang, naglibot ang RTA sa Daomar Street o Guillermo Street dool sa Cogon Market sa syudad kung aduna bay mga ambulance street vendors nga nagtinda bisan gibawal. Matod sa RTA, nga halos adlaw-adlaw ang ilang mga operasyon nga aduna sila masakpan nga street vendors nga gapaninda bisan gibawal. Mga special units na to ga-monitor gid always dihang dapita para at least nga malikayan na to no ang pagkabalda sa dagan sa trapiko. Labi na sa oras sa hapon. Lakip nga ma-monitor po nato ang displaying time sa mga vendors kaysa aning mga panahon na pinaagi sa Night Market Management Committee on the suspension period pa man. Bisan pa man ginakuha sa RTA ang mga baligya sa mga nagmagahing ambulant vendors. Malipayon sila sanglit sukad nagsugod ang tuig. Wala pa'y pisikalay nga nahitabo tali vendors ug ilang mga personahe. Samtang, parayon sabang operasyon nga ginahimo karon sa RTA batok illegal parking sa nagkadaiyang parte sa syudad. Nimbag ulang, pipila ka mga motorsiklo nga illegal nga nakapark sa sidewalk gawas sa entrada sa usa ka universidad ang natikitan. Matod sa RTA, dakong gibawal kini sanglit nakababag na sa dagan sa trapiko. Anaa sa 1,500 pesos ang mabayaran sa mga violator sa maong pulisiya. Sa mga areas nga galibog atong mga kaigsuunan kung naay mga traffic sign nga no parking, sundon lang to nato. Along the fire hydrant, no, 4 meters, di gyapon pwede. Pedestrian lanes, dili babagan. Ani lang kasimple. At the same time, ang mga sidewalk dapat cleared lang yun siya. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gisunog sa otoridad ang naa sa halos 10 million pesos nga kantidad sa tanom nga marijuana human na diskubrihan sa usa ka luna sa Sulu. Mga mananumay niini nga nakasibat gipangita na sa kapulisan.
Gipang dauban sa otoridad ang anaa sa 11,500 kabuok nga mga tanom nga marijuana nga giibot gikan sa 3,000 square meters nga luna sa Barangay Masjid Punjungan sa Kalingalan, Kaluang sa Sulu adlong Martes. Gipangunahan kini sa PDEA Region 9, Kapulisan, Kasundaluhan ug Philippine Navy. Ang maong illegal nga tanom nga gisunog bukan tidad sa kapin 9.8 milyon pesos. Matod sa PDEA 9, dunay misumbong sa otoridad kalabot sa presensya sa maong tanom sa lugar. Apan atol sa operasyon, nakasibat ang usa ka lalaki nga nananom niini kauban ang lain pang mga cultivator human matimbrehan ang pag-abot sa operatiba. Padayon kini karong gipangita. Kasong may kalabutan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga individual nga nananom sa maong marijuana. Gihatagan og medalya ang usa ka nasamdang pulis sa Davao City tungod sa gipakita niining kaisog ug sakripisyo aton sa gilusad nga police operation sa milabay nga bulan. Mitunol sabang Police Regional Office 11 og pinansyal nga tabang. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Personal nga gibisita ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, ang nasamdang pulis nga si Police Corporal Alphon John Mamak sulod sa Southern Philippines Medical Center. Nakahiagom og mga samad pinusilan sa lawas si Corporal Mamak dihang misangko sa armed confrontation ang pagsilbi og arrest warrant batok sa lalaking top 9 most wanted person sa rehiyon tungod sa loose firearm niadtong February 14 sa Barangay Sibulan, Turil District, Davao City. Nagpapagaling sa kanyang wound na tumama sa kanyang spinal column at yung pangalawang na hindi lumabas yung bala kaya kailangan siyang operahan at ngayon okay na po. Ngayon naman po yung kanyang dito sa kabila meron din siyang tama na daplis sa left side ng kanyang rib. Gi-award kang Corporal Mamak ang medalya ng sugatang magiting alang sa iyang kaisog ug sakripisyo sa pagtuman sa iyang tahas isip pulis. Idusosab ang meritorious promotion. Gihatagan sab siya og sumatotal 100,000 pesos nga initial nga financial assistance. Ongoing na po yung aming communication sa National Headquarters for the reimbursement ng lahat po ng mga nagastos dito po sa hospital at pati po yung mga medical needs. Nakatakda na nga makagawas sa ospital ang samarang pulis. Ang suspect samdan sab sa maong operasyon ug ganakaron sa kustodiya sa kapulisan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka TNVS o Transportation Network Vehicle Service nga driver ang gikabiliban karon tungod sa iyang kahanas sa paggitara. Ang simple lang unta nga pagbiyahe pauli sa 13 Martires sa Cavite ni Yus Cooper Melrick Vergara o Mel Music kisa dunay dala nga gitara dihang gisundo sa TNVS driver nga si Tatay Alan nahimo ng jamming session nilang duha dihang nahibaw-an nga hanas di ay sa paggitara si Tatay. Sumala ni Yus Cooper Mel, kanhi band teacher daw di ay si Tatay Alan og maayong mugitara. Gipangutana ra unta daw niya si Tatay Alan kung pwede makikonnect sa Bluetooth sa iyang TNVS ride. Dihang gisundo siya og didto na nangutana si Tatay Alan kung nagagitara daw ba siya. Taod-taod nag-jamming session na ang duha. Una pa man sila mibiyahe. Di daw malimtan ni Yus Cooper Mel ang maong moment ilabi pa nga gihatagan pa siya ni Tatay Alan og tips and tricks sa paggitara nga daw iyang amahan. Unyang gabi sa Encantadia Chronicles Sangre. Unsa kaha ang kapalaran sa mga sangre alang kang tera. Samtang magsugod na ang pagbansay ni Joey sa Never Say Die. Bisan kamatayan o kamatayon ng bugti aron maluwas si Tera himuon sa mga sangre kini na bakaha ang adlaw sa katapusan sa mga sangre. At ang isa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 PM pagkahuman sa 24 oras. Samtang mangandam na si Joey sa ilang atubangon nga kalaban ug magsugod na sa pagbansay kay dili kini basta-basta. At ang isa Never Say Die unyang 8:55 PM pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita.
Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.